Sama-sama tayong magiging Saksi! Nasa 70% pa lang ng mga PUV sa buong bansa ang nakapag-consolidate ng prangkisa. At ang ilang jeepney driver o operator hindi na talaga humabol sa deadline kahapon. Saksi, si Salima Refran. Kasabay ng pagtatapos ng 2023 kahapon, tila natapos din ang pagiging jeepney driver at operator ni Rogelio Maraan. Ang gagawin ko na lang sa jeep, per kilo ko na lang, tapos ang gagawin ko, uwi na lang kami ng probinsya. Hindi na kasi siya humabol sa deadline kahapon ng consolidation ng mga prangkisa para sa PUV Modernization Program. May edad na rin kami. Ako 63 na ako ngayon. Ay, papasok pa ako. Maghahanap ako ng bayaran na 2.5 yung halaga ng sasakyan nila. Ganon din ang driver-operator na si Jaime Grande. Ayaw namin kasi hindi po namin kaya eh. Dahil mabigat ang ibibigay nilang unit sa amin, papautang. Saka ba't kami magko-consolidate? Prangkisa namin yan. Pero marami ring humabol sa consolidation deadline, tulad ni Arturo Vinluan kahit hindi siya pabor sa programa. Hindi niya raw kasi alam kung saan kukuha ng pondo para sa modern jeep. Para kami ninanakawan na yung nakadilat ang mata. Paano kami na mahirap na operator? Pagkakautang kami, buti kung mga ano lang yan, libo lang yan, milyon ang pinag-uusapan yan. Saan kami pangkuha ng pambayad yan? Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, may 70% na sa buong bansa ang nag-consolidate ng prangkisa. Pero sa Metro Manila, nasa 40% pa lamang. At para sa mga nakahabol, sa mga susunod na araw malalaman ang pinal na mga numero. Yung mga operators na hindi nila consolidate yung kanilang prangkisa ay talagang hindi na sila pwedeng babiyahe yung kanilang sasakyan, pero bibigyan natin sila ng due process, mga 30 days. Pero ang mga apektadong tsuper, yung mga drivers ng mga operators na hindi nag-consolidate, definitely pwede natin silang magbiyahe, matulungan magbiyahe. Yung mga drivers doon sa mga operators na sasalo doon sa mga na hindi nag-consolidate. tuloy pa rin ang PUV Modernization Program habang inaaral ng Korte Suprema ang dalawang petisyon ng transport groups. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. May buwan naman ang rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong 2024. Simula bukas 35 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel. 10 sentimo naman ang bawas sa presyo sa gasolina. Pinakamalaki ang magiging kalta sa kerosene na piso at 40 sentimo kada litro. Pero may price increase naman sa LPG. Mahigit 3 piso kada kilo ang dagdag singil ng petron simula ngayong araw. Katumbas yan ang mahigit 37 piso sa kada regular na tangke. At dahil tapos ang New Year long weekend, silipin natin ang mga daan pabalik ng Metro Manila tulad po ng North Luzon Expressway. At naroon live ang saksing si Nico Wahe. Nico. Iga, nagsimula na magsipagbalikan sa Metro Manila ang ilan sa ating mga kababayang nagdiwang ng bagong taon sa kanilang mga probinsya. Bukas kasi, balik trabaho na ulit. Pagpasok ng Bukawi Toll Plaza, mapapansing hindi pa naman ganon karami ang sasakyan. Ang kuhang yan ay bandang 8:30 ng gabi kanina. May pila lang sa cash lane pero hindi ganon kahaba. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng sasakyan na may mga RFID. Pero pagdating ng bandang Marilao, Bulacan, dito na nagsimulang bumagal ang usad ng mga sasakyan. Tumatakbo na lamang ng 20 to 30 km per hour ang mga sasakyan. Mas bumagal pa ang mga sasakyan pagdating ng May Kawayan. Pero pagdating ng Valenzuela ay balik normal ang takbo ng mga sasakyan hanggang palabas na ng NLEX. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Toll Regulatory Board spokesman Julius Corpus, inaasahan nilang ngayong gabi hanggang bukas bubuhos ang mga motoristang pabalik ng Metro Manila. Iga, nandito kami ngayon sa Balintawak Toll Plaza at eto tuloy-tuloy naman ang usad ng mga sasakyan, mapa northbound o southbound. Pero asahan na mas darami pa yan maya-maya lamang at hanggang bukas. Live mula rito sa North Luzon Expressway para sa GMA Integrated News. Happy New Year mga kapuso! Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Dahil back to work na bukas, nagsimula na rin mag-uwian
ang mga nagbakasyon sa Baguio City. Saksi si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Maagang pumila sa isang bus terminal sa Baguio si Gina Francisco para makabalik na sa Jaén, Nueva Ecija. May pasok na raw kasi bukas ang kanyang mga apo at anak. O kailangan na namin umuwi kasi may gusto din naman namin makapahinga eh. Ngayong araw na rin uuwi sa Mabalacat, Pampanga si Fredo Diaz. Back to reality na raw dahil kailangan ng magtrabaho. Feeling ko mas marami pang babiyahe bukas kasi ang daming turistang nag-spend ng holidays dito sa Baguio. Ayon sa ilang dispatcher, lalong mas marami pang pasahero bukas. Madalas daw sa mga fully booked ang mga biyaheng Cubao. Sa ngayon ma'am, kasi parang yung ngayon ng pasahero, lang, moderate pa lang, hindi katulad nung nakarang Pasko, saka bago magbagong taon talagang dagsaan talaga pababa. Papaseros. Yung ibang may konting oras pa bago ang biyahe, isiningit ang pagpasyal tulad ng pagpunta sa Wright Park at White Mansion. Gusto kong ma-feel nila kung gaano kalamig dito sa Baguio at yung mga views makikita natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Mahigit isang linggo bago ang traslasyon, dagsa ng ilang deboto lalo na ngayong unang araw ng 2024. Kaya naman may paalala ang mga otoridad para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan ang aking sinaksihan. Okupado ng mga deboto ang halos kalahati ng Quezon Boulevard sa labas ng Quiapo Church. Ang ibang nakamotorsiklo nga, doon na rin pumwesto kung saan sila nakaparada. Puno rin ang Plaza Miranda. Kasama sa mga nakinig ng misa, si Yel Bautista, na 5 buwang buntis. Talagang nakalakihan na namin na dito kami talaga magsisimba. Alam ko po na magiging safe po kami ng baby ko pag nanganak ako. Pagkapanganak ko, talagang sisikapin ko na every Friday makapag po kami dito, makapagsimba. May dasal din ang anak niya. Nag-pray ka ba kay Nazareno? Papa. Anong pinag-pray mo? Sana po meron po akong toy. Dahil marami ang nagsisimba rito, masaya ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Noong nakaraan matumal. Ngayon, okay naman. Kayo ba deboto rin? Oo. Anong hinihiling nyo sa poon? Kalusugan. Para sa mga anak ko, sa mga apo ko. Ang estimate ng Plaza Miranda PCP Commander, mula 1,000 hanggang 3,000 ang dumadalo sa kada misa. Wala pa naman daw untoward incidents na nangyayari. Pero payo pa rin niya sa mga magsisimba. Huwag po tayo magdala ng mga bagay na hindi naman dapat dalhin na makakasakit sa tao. Pangalawa po, huwag na po tayo magdala ng mga excess na pera. Yung mga bag po natin, pag-ingatan natin. Ang mga may sakit, pinapayuhan namang magsimba na lamang sa malapit sa kanilang bahay. Bago nito, abot hanggang 15,000 ang lumahok sa Thanksgiving procession na umikot ng halos 5 kilometro sa paligid ng Quiapo Church. Inabot ng halos 2 oras ang pagprosesyon sa andas ng Poong Nazareno na naibalik sa simbahan ng 1:45 a.m. 8 ang iniulat na kasong medikal, pero wala namang untoward incidents. Memorable para sa ilang turista ang kanilang pagsalubong sa bagong taon sa Boracay. Bumida pa doon ang fireworks by the beach. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makulay na fireworks by the beach ang in-enjoy ng mga turista sa Boracay sa pagsalubong sa 2024. Very memorable daw ang New Year na ito para sa mga turistang sa isla nag-celebrate kasama ang kanilang pamilya o mga kaibigan. So far po, ito yung pinakamasayang New Year experience po namin. Ano natin nasabi? Ang ganda po ng fireworks display. Amazing. We loved them. They were amazing. Really good. I have been abroad for a lot of New Year's Eves, but this was really great. The fireworks were fantastic. They lasted ages. They were really spectacular. Love the vibe. Kilala rin ang Boracay para sa masasayang parties lalo na pagbagong taon. Back to reality na bukas ang ilang turista, kaya sinulit nila kanina ang kanilang huling araw sa isla. Ang ganda kasi. This is once in a lifetime for the kids. Kasi we're from San Francisco. Yeah, actually back to work tomorrow. Yung pinag-usapan namin ng wife ko going back kanina na
bitin. Pero kailangan sumabak ulit bukas. Yes po, may work na po bukas, balik trabaho naman po. Nag-enjoy naman kami sa Boracay. We experience a lot of activities there. Sa Cagban Jetty Port at Caticlan Airport, mas marami ang mga paalis ng isla kaysa sa mga parating. Ayon sa pulisya, generally peaceful naman ang pagdiriwang ng bagong taon sa Boracay. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, ang inyong saksi. Itinodo ng mga taga-Tondo ang pag-happy-happy sa pagsalubong sa 2024. Ang iba, pamorningan pa ang inuman. Saksi, si Rafi Tima. Tulad sa mga nakarang taon, pamorningan na naman ang salubong sa bagong taon ng Tondo, Maynila. Hindi pa rin nawalang pagpapaputok at ang pagsusuot ng mga costume kahit mistulang Halloween ng iba. Ang isang ito, talaga namang dinibdib ang karakter ng pagiging isang koala. Hindi siya umalis sa taas ng poste kahit inuuhaw na, kaya kinailangan pang hatiran ng tubig ng kanyang mga katropa. Ang ibang kalye naman, dinaan sa tugtugan ang pagsalubong sa bagong taon. May DJ pa. At dahil community fireworks ang mas iniingganyo, marami ang lumipat na sa Torotot bilang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Pero kung marami natapos ang selebrasyon paglagpas ng alas 12, ibahin nyo ang grupong ito na aming inabutan sa Balot Tondo. Kahapon ng umaga pa raw sila nagiinuman. Simula pa po lang alas 8 ng umaga, nag-umpisa po kami. Hinatid ko muna po yung asawa ko sa trabaho niya. Hinatid ko muna po na hindi na ako inom. Pagbalik ko po, inom na ako. Kung dati raw kasi, sila ang pasimuno sa pagpapaputok. Ngayon, mas pinipili na nilang gumasto sa pagkain at pangtoma. Ayaw namin magputulo lang kamay. Paalala naman ng mga doktor, hinay-hinay sa pag-inom dahil limitado ang kakayanan ng atay para magproseso ng alkohol. At sa mga nagsasabing magulo ang Tondo, may mensahe ang mga residenteng ito. Kalokohan po yun. Oo, kalokohan. Tikman nila, subukan nila. Bago nila mataste. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pami-pamilyang dumayo sa mga amusement park para mag-bonding ngayong unang araw ng bagong taon. Saksi sina Ian Cruz at Maris Umali. Ngayong 2024, hindi pa rin nagmimintis ang pamilyang ito sa nakagawian nilang pamamasyal sa amusement park pag bagong taon. Sumabak sila agad sa isang extreme ride kung saan inilabas daw ni Herlene ang lahat ng hugot niya for 2023. Masaya po kasi makakatulad ng mga gantong rides po. Parang nalalabas namin mga hinanakit namin, parang gano'n. Nasisigaw namin. Okay lang mapaos, basta masigaw yung mga hinanakit sa mundo. Family problem tsaka love po. Ang taas po talaga, grabe, hindi kinaya na energy. Halos himatayin po ako sa may taas. Lala ko po kapag sobrang taas na po talaga. Tapos yung ikot, grabe, ang bilis. Pero bonding syempre ang ipinunta ng marami, tulad ng magkakapatid na ito na magkakahiwalay ng nakatira sa Cebu, Mandaluyong at Bulacan, pero rito nagsama-sama. It always brings us back to our childhood and we associate this theme park with happiness and fun. Medyo extreme na agad para salubungin ang 2024. Then looking forward sa mas madami pang rides na masakyan and mag-enjoy whole day. Siyempre, hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na ma-experience yung isa sa kanilang pinaka-extreme na ride. Kahit na ako mismo ay talagang kinakabahan at narinig ko rin sila, kinakabahan din sila. Pero doon po sa mga hindi game, sa mga extreme rides, huwag po kayo mag-alala dahil sa 26 nilang mga rides at 4 na atraksyon dito, meron at merong suswak sa inyo. Mula sa pinaka-makatanggal kaluluwa hanggang sa pinaka-chill. At para sa mga young at heart, hanggang sa mga bagets. I like most the time warp because you can learn histories and science about the rides. It's very scary but it's also fun. Bukod sa bira lang po kami magsama-sama, mas pinili po namin enjoyment ng mga bata. Masaya naman po kasi nakikita namin masaya yung mga bata. Bagong taon na pero pang-Halloween pa rin ang trip. Talagang nakakagulat. Tsaka yung sound effects nila,
Nakakadagdag din yung sound effects, pati yung mga design sa loob. Tapos ayun, hawa-hawa na lang din kami ng pagkagulat. Icebreaker, horror house agad para magising-gising na yung mga dugo namin. Sa malalakas na sigaw sa extreme rides, tila hindi ramdam ang puyat ng mga bisita ng theme park na ito sa Santa Rosa, Laguna. Sa bawat buluso kasi ng rides, siyak na magigising at mapapasigaw ka naman talaga. Kung ang teens at adults nasa extreme rides, may rides din para sa mga kids. Maging bata muli sa pagsakay sa Dodgem o bump car, kung saan legal at walang sakitan ang banggaan. I-level up naman ang need for speed sa fun cart ng theme park. Makipagkarera na sa go-kart. Sa pagsakay dito sa go-kart, ma-experience mo ang sharp turns pati na rin ng mga straight stretches na kagaya rin sa mga malalaking racetrack. Kung pagod na sa pagsakay sa rides, bakit di mo na magpalamig sa itinuturing na pinakamalaking motion theater sa bansa, ang Agila Experience? Ang feeling mo rito, nakasakay ka sa Philippine Eagle o Agila na mula Batanes hanggang Mindanao, nililibot ang magagandang tanawin ng bansa. Taga Bicol po kasi ako. Maganda po yung experience po ng pagkapasok nyo sa Mayon. At saka yung Palawan po. Maganda po talaga. Saan mang sulok ng park, todo bonding ang mga pamilya. Gaya ni na Mayla Mangrobang na galing pa sa iba't ibang probinsya. Sa theme park na ito, nag-mini reunion. Para maging close pa lalo at saka maging masaya, happy family. Siyempre para magkita-kita kami palagi. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Mariz Umali ang inyong saksi. Sa mga balik trabaho o babiyahe na ulit matapos ang holiday season, maging handa sa tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa hanging amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas, pero halos buong Mindanao ang posibleng ulanin sa hapon. Base sa outlook ng Pag-asa mula Miyerkules hanggang Biyernes, posibleng maging maulap at maulan sa eastern section ng Northern, Central at Southern Luzon, Isang Visayas at Caraga. Mahina at kalat-kalat na ulan naman sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Sa ngayon, walang namamataang bagyo sa unang linggo ng taon. Pinusuan ang engrandeng pagbabalik ng Kapuso New Year Countdown sa Mall of Asia Grounds sa Pasay City. All-out performances ang hatid ng Kapuso Stars, nag-game na game umindak sa mga pumatok na awitin nitong 2023 at naghatid pa ng pagmalakasang biritan. Inabangan din ang makulay na fireworks display na nagpaningning sa pagsisimula ng taong 2024. Wala man sa selebrasyon, nakiisa naman sina Asia's multimedia star Alden Richards at Kapuso Power couples Dongyan at Denjen sa paghahatid ng mensahe ng kasiyahan at pagmamahalan sa mga kapuso. Bumati rin si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon na tiniyak ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo ng Kapuso Network sa TV man o digital para sa lahat ng Pilipino sa mundo. Sabay sa pagpasok ng bagong taon, ang mga dagdag gasto sa ilang serbisyo. Kabilang dyan ang dagdag singil sa tubig gripo. Nasa mahigit 6 na piso hanggang mahigit 7 piso ang dagdag singil kada cubic meter ng Manila Water at Maynilad. Ngayong buwan din inaasahan ng pagtataas sa kontribusyon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Sa inaasahang pagtaas ng premium, magiging 200 piso na ang maximum na kontribusyon para sa miyembro at 200 piso rin para sa employer. Mas mataas yan ng 100 piso sa average premium noong isang taon.
Manigong bagong taon mga igan, naway maging masaganang ating 2024. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Tina Panganiban Perez para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!